Mga kababayan, meron ding isang mukhang, hindi ko alam, baka nagdodroga rin ito. Kasi wala rin sa sarili. May ting-aling din. And maraming na-offend. Bakit ganito itong isang ito? Parang lahat sila ngayon, 'di ba? Kapag hindi lang yung mga nakaupo sa pwesto, pero yung mga supporters nila parang mga lulong din sa kung ano man. Eto po, ay, sana. Hindi si Baste ang lulong ha. Ay, di si Pulong ha. Okay, si Pulong po kasi ay na-involve sa, 'di ba, sa isang commotion or whatever sa Davao yata and nakuna ng CCTV. In-upload ng mga maka-Marcos at ng mga bumaliktad na, 'di ba? Mga totoong bumaliktad na ha, nandun na sa kabila at mukhang namamantikaan na ng nguso, na namamantikaan na ang nguso. In-upload nila yung video na si Kong Polong ay may hini-headbutt na lalaking mataba. Well, ang na-receive nating info, yung lalaking yon ay bugaw. Okay, bugaw raw yung nagsampa ng kaso kay Kong Pulong ng grave threat and assault yata or something. Kasi nga nakunan sa CCTV na ang angas ni Kong Pulong ha. Actually, nung una na ano ako na nag-worry ako kasi siya talaga yung nasa CCTV. Okay? May hawak siyang kutsilyo at inundayan niya yung bugaw. Pero ang pag-unday niya, yung pinakapulo naman or yung pinakahawakan ng kutsilyo, yung talim nandito, hindi niya sinaksak ng ganyan, ginanon lang niya. Ginanon niya sa tagiliran. Galit na galit si Kung Pulong. At imbis na umbagin niya yung lalaki, bukod sa inundayan niya ng, 'di ba, ng saksak na hindi naman niya talaga pinuruhan, hinedbat niya, ginanon niya. So, tinamaan for sure yun sa mukha or sa tenga. Hini-headbutt. Katakot naman yun. Mabasag naman ang bungo natin. Hindi natin kere yung mga ganung ganap, no? Kere nyo ba? Hinedbutt talaga yung inuntog talaga yung ulo niya sa tenga or sa mukha or sa ulo rin nung kalbong bugaw na may sombrero. Ngayon yun na nga eh, mga kababayan, eh, bugaw yun. Nasa bar sila. Pag-aari daw yata ni Kong Pulong yun. Or pag-aari daw ng mga Duterte, we don't know, no? Hindi naman pwede magsalita si Kong Pulong kung sinampa na siya ng kaso, eh, siya, may subjudice rule, bawal magsalita ng patungkol sa kasong yun. Both, no? Yung sinampahan, yung complainant, tsaka yung sinampahan. So, hindi nagbigay ng more details si Kong Pulong, pero ang sabi raw po ay, si Kong Pulong ay inalok ng pokpok nung bugaw. Binibigyan ng pokpok. Eh, yung pokpok daw, parang minor de edad pa or something. At saka married si Kong Pulong eh. So kung ano man yung dahilan, hinedbat talaga niya yung bugaw. At nakunan nga po ng CCTV. Pero ito nga pong si Tulfo, itong si Tulfo na mukhang dapat nang ma-headbutt talaga or mauntugan ng ulo or whatever, ay mukhang siya talaga itong may aning. Si Simon Tulfo po ang naumbag ni Claudine Barreto sa NAIA. Hindi ka mauumbag kung walang mali sa pagkatao mo, tama? Claudine Barreto yun eh. Artista yun eh. Ba't kayo nagkaroon ng commotion sa airport din? Right? Naumbag siya na pinagtulungan siya ni Claudine at saka ni Raymart. Eh, kaliit-liit na tao ni Raymart. Eh, pagkatapos ng kanilang, ang tawag dyan, yung kanilang sagupaan sa airport, eh, puro black eye si Montulfo. Sa laking tao na yun, tas Tulfo pa, kilalang maaangas na pamilya, di ba? So, maangas nga bang talaga or matalas lang ang bibig? Kasi dito sa post na ito, ayan, Pulong sa viral video, sinabi ni Kong Pulong nga po na bahala na yung mga botante kung iboboto pa rin siya. Hindi niya sinabing peke iyon, hindi niya sinabing AI yung video na yon, di ba? Hindi niya sinabing pinagtanggol ko lang ang aking sarili, pinagtanggol ko lang ang 'di ba, ang aking bar o yung aking negosyo or halimbawa sinabi niya na nabastusan lang ako dun sa bugaw, hindi niya sinabi. Basta sinabi niya, "Okay, eh, ayan nakita niyo kung ano yung ginawa ko 'no." May ang dating kasi nung video parang nang-bully si Kong Pulong, hindi lumalaban yung matabang kalbo, eh. Malaking tao rin, hindi lumalaban. Siguro dahil nga Duterte si Kong Pulong or maybe siya yung may-ari ng bar, hindi talaga makakapalag yung lalaking yon,
Dahil kung walang maling ginawa yung bugaw, lalaban siya unless duwag yung lalaki, di ba? Oh, pero ang sabi nga po ni Kong Pulong, bahala na ang mga taga Davao kung iboboto nila ako. Ayan, nakita na nila, di ba? Kung ang tingin nila ako'y masamang tao, kung ang tingin nila abusado ako sa power, kung ang tingin nila bully ako, eh di bahala na sila kung iboboto nila ako or hindi. Total nandiyan naman na yung video. Yung sabi ni Kong Pulong. At ang sabi ni Montulfo, pustahan tayo, mananalo pa rin itong si Pulong kahit na gaano siya kaabusado. Ignorante ang mga Dabawenyo, hindi marunong mag-isip. Shout out diha sa mga tiga Davao. Mga bobo kuno kamo, hindi raw kayo nag-iisip. Hindi raw kayo marunong mag-isip. Speak for yourself, Montulfo. Right? Baka ikaw, alam nyo, tawagin baga namang ignorante ang mga Dabawenyo, ay ang laki ng Davao. Davao City lang naman ang mga Duterte. Right? Ang Davao is divided into 6, right? Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao City, at kung ano-ano pa. Aba, dinamay na ang lahat ng taga Davao. At nako, Sub-Saharan Mindanao, ayan naman tayo. Hindi ba nakakarating ng Mindanao itong mga Tulfo? Ang pagkakaalam ko po, ang Tulfo ay dugong Mindanaoan. May 'di ba, may lahing Mindanao sila. I think yung mother nila. Alam mo Tulfo, hindi ka nakakatulong sa candidacy ng mga kapatid mo. Dalawa yata po sa Tulfo ang tumatakbo ngayon. Right? Sino ba? Well, Erwin Tulfo is running for Senate. 'Di ba? Tapos yung kapatid nila nagkakalat. Ayan. Nililight ang taga Davao. You think iboboto ng taga Davao ang mga Tulfo sa ganitong sitwasyon? Ay inutil na nga yung Raffy Tulfo eh. 'Di ba? We were hoping na mag-aangas 'yun pagdating sa Senate, nag-angas-angas ng konti tapos wala nang nag-imbestiga ng kakaibang nangyayari sa 'di ba sa loto. Right? Si Ramon Tulfo ang nag-imbestiga, nagsiga-sigaan pa nga 'yun. O hindi na tinuloy, baka naman tikaan na rin ang uso. Bakit tumahimik bigla? Katakataka, maya't maya may nananalo sa loto. Twice a week, minsan sunod-sunod na mga araw may nananalo sa loto. Limpak-limpak ang napapanalunan. Nang hindi natin alam kung sino ang winner at bakit ganun, malimit may nananalo. Inimbestiga ni Tulfo, wala namang nangyari eh. Nung nagsalita lang sina Milyonaryo na, hindi, umaayos ang aming sistema, wala namang dayaan, wala. Tapos na. Tapos yung Erwin Tulfo naman, 'di ba? Parang lutang na rin, wala na rin sa sarili. Bilib na himod puwit na rin kay Marcos Jr. Samantalang dati mga maka-Duterte itong mga 'to, ah. Ano kaya ang sabi ng mga taga Davao sa mga pinagsasabi nitong si, oh ayan kaya ka naba-block, ayan, eh. Oh, ikaw ang ignorante, inggit ka lang, sabi nung isa, kasi hindi ka mahal ng taga Davao, inggit pikit, no to Tulfo, ang sabi. Oh, oh, mga kababayan, may nakalagay dito sa congressman preferences ng Davao City alone na si Kong Pulong ay 89%. 89%. Tapos, ang pumapangalwa, hulaan niyo kung sino, si Migs Bigaon. Si Migs Nograles, yung retokada ang ilong na kongresista. Right? Na ano na TikToker din yun na abogada eh, tapos kongresista, abogada kasi si Migs yata. Si Migs Nograles ay 4.92 laang. Hindi pa naging 5%. Ay, ang layo pala ng agwat. Ito ay hindi dahil ignorante ang mga taga Davao, kundi alam ng mga Davaoenyo, particularly mga nasa Davao City, kung gaano ini-improve ng mga Duterte ang Davao. Tuloy-tuloy ang kanilang mga kababayan, yung kanilang ginagawang kind of a
pag-aalis ng mga kawad ng kuryente, right? Ano tawag doon? Subway cabling or whatever. Underground cabling system ng Davao. So, katulad po kung nagagawi kayo sa BGC, di ba? Bonifacio Global City, wala ka makikita ng mga kawad na kuryente dyan. So, parang yan yung pinagmamalaki ng Pilipinas sa ngayon eh, yung BGC, tinalbugan na nga niya yung Makati, di ba? Dahil ang gaganda ng mga buildings dyan sa BGC, ganun nga po, may underground cabling system sila, wala ka makikita mga poste ng kuryente dyan, mga kawad na nakahambalang. So, ang ganda, ang sarap ipagmalaki ng lugar na ganyan. Ginagawa po yan ng Davao. Particularly yung Davao City. So, ikaw, Tulfo, ano ang tinitira mo? Nakakasira ka sa mga, may isa pa si Wanda Tulfo yata tumatakbo for a party list. Basta dalawa yung Tulfong tumatakbo ngayon. Oh, only the Baweños know about the real Kong Pulong and not you, sabi ng isa dito. Walang boboto ng Tulfo, kawawa naman. And I really am wishing na masira ng tuluyan ang kredibilidad ng mga Tulfo na ito na ang aangas ng bibig, ang aangas ng mga bunganga, pero ngayon kampi na kay ngiwi. Mukhang namamantikaan na rin ang nguso, 'di ba? Oh, imbes na makatulong itong si Ramon Tulfo sa mga Tulfong tumatakbo ngayon, nakakasira pa. Kasi tinatawag niya ang mga Davaoenyo, hindi lang taga Davao City, na mga ignorante. Ibig sabihin, salat kayo sa pinag-aralan at hindi raw kayo nag-iisip, so mga bobo raw kayo. Ginoo ko, walang pinagkaiba kay Haydar yan na tinawag na ang mga taga Mindanao ay underdeveloped or less developed, mga taga Sub-Saharan daw, para daw mga lugar sa Africa na, 'di ba, na ang mga tao ay mga manul, mga bano, mga ignorante, mga kumakain pa sa bagul, mga nagkakamay, nagkakamot. Well, totoo po 'yan, may mga Mindanaoans na nagkakamay kung kumain, lalo yung mga kapatid nating Muslim, pero yun po ay kultura nila eh. Lalo na kapag kami mga okasyon, nagkakamay po talaga sila. But it doesn't mean na hindi sila nakapag-aral. Ay balahura ang bunganga nito. Just like ngiwi, ano kaya ang tinitira ni Mon Tulfo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.